Guest speaker nga pala ako ngayong araw mga ka-dreamers. Kaya naman kung mapapansin ninyo, ako ay nakasuot ng formal sapagkat ang pupuntahan ko ay isang prestihiyosong paaralan. O diba kung hindi pa ako kinuhang guest speaker, hindi pa magsusuot ng formal. Sa mga sandaling ito nga ay nagpa-practice muna ako ng aking tindig. Pati na rin paglakad dahil baka mamaya madapa ako, wala naman sa aking humawak. Nang makapagbihis na nga ako mga ka-dreamers ay lumabas na nga rito sa aming bahay. Kasunod naman ay sumakay na nga sa aking motor na si Uno. Sa bayan kasi ng Mulanay ako kinuhang guest speaker. Bali napakalapit lamang dahil kasunod na bayan nga nitong Katanawan. Abay sa totoo lamang mga ka-dreamers, nagulat talaga ako nang kinuha ko nilang guest speaker. Sapagkat hindi pa naman talaga ako tapos mag-aral. Makalipas nga ang ilang minuto narating ko na ang Mulanay, Quezon. Malayo pa nga ako mga ka-dreamers ay akin nang natanaw ang prestihiyosong paaralan kung saan ko ibabahagi ang aking kaalaman at karanasan. Dito nga pala iyan sa Bagupayin National High School. Bale career guidance nga pala ang kanilang event dito kung saan ang grade 9 at grade 10 ay nakasuot ng professional na kasuotan na nais nilang maging sila. Pagdating ko nga ay malugod akong tinanggap ni na Ma'am Maylin, ang dalawang mga guro na naguhulma ng kaalaman ng mga mag-aaral sa paaralan. Abay sa totoo lamang napakarami pala natin ditong ka-dreamers na talaga namang aabutin ang pangarap sa kabila ng hirap ng buhay. Grabe si ka-dreamer ninyo, napapalibutan ng mga prestihiyosong tao. Please welcome RJ, mga ka-dreamers! Grabe, napakainit ng pagtanggap nila rito sa akin. Ito ang unang pagkakataon na naging guest speaker ako. Hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan ng aking talumpati. Sa okasyon nila na ito ay may tema na Embrace Your Future Today. Napakahalaga na simulan mo na ang pag-abot ng iyong pangarap ngayong araw. Madalas talaga ang kinukuhang guest speaker ay mga tapos na mag-aral. Subalit ako lingid sa aking kaalaman na nasa 4th year college pa lamang ako. Kaya naman sabi ko sa kanila, ang kaalaman na aking ibabahagi ngayong araw ay hindi lamang mula sa paaralan, kundi mula rin sa aking sariling karanasan. Na sana'y mapukaw ang inyong puso't isipan na kahit mahirap ang buhay, palaging piliing lumaban para sa pangarap na inaasam. Medyo mainit talaga ng mga sandaling ito kaya naman pinagpapawisan ako. Sabi nga ni na Ma'am, nalimutan ko na raw mag-water break. Masyado kasi akong na-excite sa pagbabahagi ng aking kaalaman at karanasan. Pinagpapawisan ako riyan, mabuti na lamang may panyo pala ako sa aking bulsa. Medyo hindi nga naging formal dahil bit-bit ko ang aking panyo habang nagsasalita sa unahan. Napakasarap sa pakiramdam sapagkat noong 2018 ako ang nasa kinauupuan nila. Subalit ngayon ako na ang nasa kanilang harapan at pinakikinggan. Unang pagkakataon ko lamang talaga na maging isang panauhing tagapagsalita. Kaya naman kahit ako ay kinakabahan, talaga namang nililibot ko ang buong palibot nitong court para naman masigurado ko na ang lahat ng nakikinig ay may mauunawaan na magagamit nilang sandata at magsisilbing inspirasyon para patuloy silang lumaban. Sa mga sandaling ito mga ka-dreamers, ibinabahagi ko talaga sa kanila muna ang aking karanasan. Kwento ng aking buhay simula nang mamatay ang aking ama. Sinabi ko sa kanila na 2 taon ako nang mamatay si Papa, 5 kaming magkakapatid tapos single mom na lang si Mama. Embrace your future today. Napaka mabuluhan sa ating buhay kung ikaw ay may pangarap. How can we embrace our future today? Ikaw, paano kaya kapag tinanong ko, may tiwala tayo sa ating sarili kasi that's a fundamental factor for you to be able to get you far in life. Bale sa akin nga palang speech ay naghanda ako ng ilang mga katanungan para naman magkaroon ako ng interaction sa mga nakikinig. Iyan kasi ang isa sa aking mga natutuhan para makuha ang atensyon ng mga tao. Nakatutuwa nga sapagkat sumasagot sila sa aking mga tanong. Kung makikita nyo nga mga ka-dreamers, nakasuot talaga sila ng pang-sundalo, pang-guro, pang-nurse, pang-doktor, pang-engineer at pang-stewardess. Tunay talaga na sa kabila ng ating karanasan ay may mabubuo tayong kanya-kanyang pangarap. Pumupunta rin nga pala ako talaga sa bahaging hulihan. Sinasabi ko sa kanila na mas magandang simulan na ngayon ang pagtupad sa kanilang pangarap sapagkat napakahalaga ng bawat araw na lumilipas. Mahusay kong ipinapaliwanag sa kanila na sa paghahanda sa kanilang kinabukasan, kailangan na nilang maging dreamer ngayong araw. Para maging isa silang matibay na dreamer, kailangan mayroon silang determination, resourcefulness,
empathy, altruism, motivation, eagerness, and always learn how to reward yourself whether your achievement is small or big. Dahil after all, the best preparation for tomorrow is doing your best today. Dahil kung hindi mo ngayon sisimulan, kailan? Huwag mo nang hintayin na dumating pa sa punto na mapapasabi ka na, ay sayang, dapat sinimulan ko pa noon. Dahil hindi kamatayan ang worst na bagay dito sa mundo, kundi iyong magkaroon ka ng pagsisisi. Kaya naman para maiwasan iyon, huwag hayaang lumampas ang mga opportunity, ang mga araw na lumilipas na isang pagkakataon para magsimula ng iyong pangarap. Kaya naman mga ka-dreamers, kung napapanood nyo ito, ay magkaroon sana kayo ng willingness at huwag matakot na sumubo. Sapagkat sa bawat attempt ninyo, mabigo o magtagumpay naman kayo, palaging may aral na matututuhan. Failure doesn't mean you are weak, but it is the evidence that you keep trying. Grabe mga ka-dreamers, yung speech ko yata na ito inabot ng halos kalahating oras. On the spot kasi ang ginawa ko, hindi ako nagsulat ng aking sasabihin. Kaya naman kung ano na lang ang pumasok sa isip ko na batay sa aking karanasan ay ibinabahagi ko sa kanila. Yun lamang. Maraming salamat. Pagkatapos ko nga magbahagi ng kwento ng aking buhay para magsilbi sa kanilang inspirasyon, ay binati ako ng mga prestihiyosong guro. Tapos nagpa-picture kami, hawak nga yung certificate na nagpapatunay na kahit hindi pa tapos mag-aral, maaari kang magsilbing inspirasyon sa maraming tao. Bali, isa rin nga pala ako mga ka-dreamers sa mga judges sa kanilang search for Mr. and Miss Career Guidance. So what is the best part of being a vlogger? The best part of being a vlogger is nagkaroon ako ng quality time kay mama. And that is the best one. O, di ba akala ko judge lang ako, napasabak pati sa Q&A. Ang the best part talaga rin mga ka-dreamers sa pagbablog ko ay nakapagbibigay ako ng positibong influensya sa mga tao. Iyon bang sa isang pagngiti ko lamang, napakaraming tao ang mapangingiti na kahit papaano'y problema nila'y mapapawi panandalian. Yun lamang mga ka-dreamers, maraming salamat po. Ngayon mga ka-dreamers, tuturuan ko kayo kung paano kumita rito sa Diamond Game. Pindutin ang link na nasa comment section para i-download ang gaming application. Pagkatapos ay mag-register, ilagay ang inyong mobile number, password, tapos verification code na darating sa inyong number, tapos i-copy lamang ang referral ID. Then confirm. Napakarami nga palang laro rito na maaari ninyong paglibangan at pagkakitaan. Syempre, kailangan ng puhunan, pindutin lamang ang wallet recharge. Sa pag-cash in nga ay pwedeng 100, 200, 300 at 500. Subukan natin sa 100, pindutin lamang ang yes. Tapos padalahan ang GCash number na iyan sa inyong GCash account. Pagkatapos ninyong maipadala mga ka-dreamers, ilagay ang reference number dito sa ibaba, tapos submit. Within few seconds, darating na sa inyo ang inyong cash in. Ang paborito ko nga palang laruin dito ay itong mines. Bali dito nga pala ay kailangan lang iwasan ng bomba. Kapag naka 3 clicks na ay pwede nang i-withdraw. Mahilig ko rin nga pala ritong laruin, ito nga palang toss a coin. Pipili lamang kung head o tail. Tumaya nga ako ng 50 pesos sa isa head. And luckily I won. O diba napakasaya na nga ng paglalaro, tapos kikita ka pa. Sa pag-withdraw naman ay pindutin lang ang withdraw sa baba, tapos ilagay kung magkano ang inyong ika-cash out. Tapos pindutin iyang withdrawal. Kailangan ng status ay successful para sure na pumasok na.